May nagawa ako, isang bagay na hindi ko inakalang magagawa ko sa buong buhay ko. Itinago ko ang 160 milyong piso mula mismo sa ilong ng aking asawa. Tama ang narinig ninyo, 160 milyong piso. 160 million pesos. Ang perang ito ay kayang baguhin ang buhay ng kahit sino. Ito ang perang dapat sana ay pagsasaluhan namin sa aming pagtanda. Pero sa halip na umuwi ako ng masaya, sa halip na yakapin ko ang babaeng nakasama ko sa loob ng 35 taon, napilitan akong ilipat ang lahat ng yaman sa isang secret trust fund sa isang lugar na hinding-hindi niya maaabot. Tinanggalan ko siya ng mana. Ibinenta ko ang bahay na akala niya ay sa kanya. Kinuha ko ang lahat bago pa niya ito makuha sa akin. Marami ang magsasabing malupit ako. Marami ang magsasabing wala akong puso. Pero hindi nila alam, hindi nila narinig ang narinig ko. 35 taon, mahigit 3 dekada akong nagtrabaho. Mula noong binata pa ako at walang-wala, hanggang sa pumuti na ang buhok ko. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Inalagaan ko siya sa tuwing may sakit siya. Ang buong akala ko, ang mag-asawa ay sagrado, na kapag tumanda na kami ang magdadamayan. Iyon ang utang na loob, iyon ang dapat. Pero nagkamali ako. Sa araw na dapat sana ay bibigyan ko siya ng magandang balita. Ang natanggap ko ay hindi yakap, kundi isang patalim na tumarak sa aking puso. Ang asawa ko, ang mabait kong asawa, ay nagpaplano palang ipasok ako sa mental hospital. Narinig ko siya, kausap ang kanyang kabit sa telepono. Tinawag niya akong pabigat. Sabi niya, matanda na ako, ulyanin na ako, at wala na akong silbi kundi ang pera ko na gusto niyang nakawin. Gusto niya akong ideklarang mentally incompetent. Gusto niyang alisin ang kalayaan ko. Gusto niya akong itapon sa isang nursing home sa Laguna para makapagsaya siya kasama ang lalaki niya gamit ang perang pinaghirapan ko. Napakasakit. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko ay siya palang walang respeto sa akin. Hindi lang niya tinaksil ang pagmamahal ko, niyurakan pa niya ang pagkatao ko. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Matanda na siguro si Ramon, pero hindi tanga si Ramon. Hindi ako sumugod sa kwarto para sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Hindi. Pinunasan ko ang luha ko at sinimulan ko ang laro niya. Kung gusto niyang magpanggap na ulirang asawa, pues at magpapanggap akong ulyanin na asawa. Kung may plano siya, mas may plano ako. Hindi ito paghihigante, ito ay katarungan. Gusto niya akong ikulong, tingnan natin kung sino ang mauuwi sa wala. Akala niya nanalo na siya, pero ang totoo, nagsisimula pa lang ang bangungot niya. At pangako ko sa inyo, sa dulo ng kwentong ito, masasabi ninyo na talagang may hustisya ang Diyos. Bago ko ikwento sa inyo kung paano ko binaliktad ang sitwasyon at paano ko naipagtanggol ang 160 million pesos mula sa kasakiman, pakiclick muna ang subscribe button ngayon. Pindutin nyo ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na mangyayari. At may tanong ako sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, kung nalaman ninyong ang asawa ninyo ng 35 years ay may planong masama sa inyo, anong gagawin ninyo? I-comment nyo sa ibaba. At sabihin nyo rin kung taga saan kayo, Manila, Cebu, Davao o nasa abroad. Ngayon, bumalik tayo sa nakaraan. Sa sandaling iyon, noong akala ko ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo na hindi alam na may bagyo palang naghihintay sa akin. Nagsimula ang lahat noong hapon ng Martes, isang mainit na hapon ng Setyembre sa Metro Manila. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam. Pakiramdam ko ay lumilipad ako kahit na naiipit ako sa traffic sa EDSA. Nakaupo ako sa lumakong Toyota, mahigpit ang hawak ko sa manibela. Hindi dahil sa inis sa traffic, kundi dahil sa nanginginig ako sa tuwa. Sa bulsa ng aking polo, malapit sa puso kong kumakabog, ay may isang puting sobre galing sa opisina ni Attorney Mendoza. Sa loob nito ay ang papeles ng mana. Ang kapatid ko, si Kuya Thomas, na namatay sa heart attack 2 linggo na ang nakararaan ay iniwan sa akin ang lahat. Wala siyang asawa, walang anak. Ang buong buhay niya ay trabaho at ipon lang. Ang construction company niya at ang mga lupa
at ang investments. Lahat ng yon ay sa akin na ngayon, 160 milyong piso, 160 million pesos. Nai-imagine niyo ba ang halagang iyon para sa isang retiradong tulad ko? Na umaasa lang sa maliit na pensyon, parang panaginip lang to. Parang tumama ako sa loto. Tinitigan ko ang mga kotseng umuusad sa harap ko, pero hindi ako naiinis. Ang ganda ng mundo ngayon. Nagsimulang maglaro ang isip ko ang mga pangarap na matagal na naming kinalimutan ni Liza dahil sa hirap ng buhay. 35 taon. 35 years kaming magkasama. Sabay naming pinalaki si Gabriel. Sabay kaming nagtipid kapag walang-wala na kami. Deserve ito ni Liza. Deserve niyang sumaya. Napangiti ako mag-isa sa loob ng kotse. Iniisip ko ang mukha niya kapag ibinalita ko ito. Siguro titili siya o baka iiyak siya sa tuwa. Liza, bulong ko sa sarili ko. Mayaman na tayo. Hindi na natin kailangang mag-alala sa kuryente, sa tubig, or sa gamot. Naisip ko ang bakasyon na pangarap niya. Ang mag-tour sa mga lumang simbahan sa Ilocos. O kaya sa Europe. Bakit hindi? May pera na kami. At ang pinakamalaking pangarap namin, isang rest house sa Tagaytay. Naalala ko noong pumunta kami doon, 10 taon na ang nakakaraan. Itinuro ni Liza ang isang maliit na puting bahay nakaharap sa Taal Lake. Sabi niya sa akin, Ramon, sana pagtanda natin, may bahay tayong ganito, tahimik, presko, at magkakape tayo habang nakatingin sa bulkan. Noon, hinawakan ko lang ang kamay niya, wala akong masabi. Kasi alam kong hanggang pangarap lang yon. Pero ngayon, abot kamay ko na. Bibilhin ko ang bahay na iyon para sa kanya. Kukuha ako ng katulong para hindi na siya mapagod sa gawaing bahay. Pagod na siya buong buhay niya. Oras na para maging donya naman siya. Pinaharurot ko ang sasakyan. Iniwasan ko ang isang jeepney na nagbubuga ng itim na usok. Gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang makita ang ngiti niya. Pumasok ako sa aming subdivision sa Quezon City. Pamilyar na mga kalsada. Ang bahay namin ay nasa dulo. Isang simpleng bungalow na may mga bougainvillea na tanim ni Liza sa gate. Pumarada ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pinatay ko ang makina. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang puti kong buhok. Inayos ko ang kwelyo ko. Gusto kong maging perfect ang moment na ito. Bumaba ako ng kotse. Papadilim na. Ang ganda ng sikat ng araw. Tahimik ang paligid. Naglakad ako papunta sa pinto. Pero bago ko buksan, tumigil ako. Bukas ang bintana sa sala. Dala ng hangin ang boses mula sa loob. Boses ni Liza. Ang boses na narinig ko sa mahigit kalahati ng buhay ko. Ang boses na naghihili sa anak ko. Pero ngayon, parang iba ang tono, hindi malambing, hindi mainit. Malamig, matalas, at parang may masamang balak. Napahinto ako, hawak ko pa ang susi. Bakit ganoon ang boses niya? Sino ang kausap niya? Lumapit ako ng dahan-dahan sa bintana. Nagtago ako sa gilid ng pader, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. At narinig ko ang bawat salita. Bawat salita, parang karayom sa tenga ko. Naintindihan ko ang proseso, sabi ni Liza. Gaano katagal bago siya madeklarang incompetent? 6 na buwan? Napigil ko ang hininga ko. Incompetent? Sino ang tinutukoy niya? Masyadong matagal ang 6 na buwan, galit na sabi niya. Dapat may mas mabilis na paraan. Tumatanda na siya, pero hindi ako makakapaghintay ng ganoon katagal. Umikot ang paningin ko. Siya? Ako ba ang tinutukoy niya? Tatanggapin siya sa nursing home sa Laguna, tuloy ni Liza. Sabi nila, hindi sila magtatanong basta magbayad tayo ng malaki kapag nasa loob na siya. Makukuha ko na ang power of attorney. Ako na ang masusunod. Nanlamig ang buong katawan ko kahit na mainit ang panahon. Nursing home? Power of attorney? Pagkatapos, bumulong siya, parang demonyo. Ibenta na natin ang bahay at ilipat ang lahat ng pera bago pa siya makahalata. Napahawak ako sa pader para hindi ako matumba. Hindi ito totoo. Bangungot lang ito. Ang babaeng nagsasalita ng ganito, hindi pwedeng maging si Liza ko. Pero boses niya yon. Hindi maghihinala si Ramon. Binanggit niya ang pangalan ko. Ang pangalan ko, galing sa bibig niya. Parang ang sakit pakinggan. Akala niya ako ang perpektong asawa. Tumawa siya ng mahina. Nakakatakot na tawa. Akala niya inaalagaan ko siya.
Pero ang totoo, wala naman siyang ginawa kundi manood ng basketball at magkalikot ng lumang kotse sa garahe. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Wala pala akong kwenta sa paningin niya. Hindi niya alam, 3 taon ko na itong pinaplano. 3 taon? Diyos ko, 3 taon. Mula noong lumipat si Gabriel sa Canada, wala nang nakabantay. Ito na ang pagkakataon ko. Umatras ako, parang hindi ko na maramdaman ang mga paa ko. Hindi, ang sobre na may 160 million pesos sa bulsa ko, biglang bumigat, parang bato sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ibibigay ko sana sa kanya ang mundo. Ibibigay ko sana sa kanya ang susi ng aming kaligayahan. Pero ang kapalit, naghahanda siya ng kulungan para sa akin. Tiningnan ko ang bahay namin. Dati itong tahanan, ngayon parang patibong na. Anong gagawin ko? Susugod ba ako? Isasampal ko ba ang pera sa mukha niya? Hihilahin ko ba siya? At tatanungin kung bakit? Gusto kong sumabog sa galit, pero pinigilan ako ng isip ko. Hindi. Kapag pumasok ako ngayon, malalaman niyang alam ko na, malalaman niyang may pera ako, at sa talino at sama ng ugali niya, baka lalo lang niya akong madaliin ipasok sa mental. Nasa panganib ako. Nasa panganib ang buhay ko sa sarili kong bahay. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong kumalma. Tumalikod ako. Dahan-dahan akong naglakad sa damuhan. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Dahan-dahan para walang ingay. Umupo ako. Nanginginig ang kamay ko habang sinusuot ang susi. Bzzzt. Bzzzt. Nag-vibrate ang cellphone ko. Napatalon ako sa gulat. Kinuha ko ang phone. May text. Galing kay Liza. Nasaan ka na? Luto na ang dinner? Nagluto ako ng adobo, yung paborito mo. Uwi ka na, nag-aalala na ako sa'yo. Pinasa ko ang text at gusto kong masuka. Plastic. Sinungaling. Nag-aalala ako. Nag-aalala siya. Baka hindi matuloy ang plano niya. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmahin ang kamay ko. Nag-reply ako. Dumaan lang ako sa grocery. Huwi na ako in 20 minutes. Sent. Pinatay ko ang screen. Pinaandar ko ang kotse at dahan-dahang umatras palabas ng gate. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta ang alam ko, kailangan kong lumayo sa babaeng iyon, kahit sandali lang para makapag-isip. At ang pinaka-importante, anong gagawin ko sa 160 million pesos na ito? Hindi na ito regalo, sandata na ito at gagamitin ko ito para iligtas ang sarili ko. Nag-drive ako palayo, kasabay ng pagkadurog ng puso ko. Ang pagmamahal ko ng 35 years, nawala na parang bula. Ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin habang nakahawak sa manibela ng aking lumang Toyota. Nakaparada ako sa labas ng gate ng aming bahay sa Quezon City, pero parang nasa ibang planeta ako. Ang bahay na ito, na dati ay simbolo ng aking tagumpay at kaligayahan, ngayon ay mukhang isang malaking libingan. Libingan ng aking tiwala, libingan ng aking pagmamahal. Bumaba ako ng sasakyan, mabigat ang bawat hakbang ko, parang may kadena sa aking mga paa. Ang hangin ng hapon ay mainit, pero ang naramdaman ko ay ang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa bintana ng sala na bahagyang nakabukas. Ang mga boses mula sa loob ay malinaw na naririnig, boses ni Liza, ang asawa ko, ang babaeng pinakasalan ko sa harap ng Diyos. At nangakong mamahalin ako hanggang sa huling hininga. Pero ang naririnig ko ngayon ay hindi pagmamahal. Ito ay negosyo. Isang marumi at malupit na negosyo. Narinig ko siyang nagsalita. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. Sinabi niya, "Opo, naiintindihan ko ang proseso." Gaano katagal bago siya madeklarang incompetent? 6 na buwan. Masyadong matagal iyon. Kailangan natin ng mas mabilis na paraan. Napatigil ako, ang puso ko ay parang piniga. Incompetent? Walang kakayahan? Ako ba ang tinutukoy niya? Nagpatuloy siya at ang bawat salita ay parang latigo sa aking likod. Tatanggapin siya sa nursing home sa Laguna. Ang sabi ng administrator, hindi sila magtatanong basta magbayad tayo ng tama. Kapag nasa loob na siya at kapag nadeklarang wala na siya sa katinuan, makukuha ko na ang power of attorney. Ako na ang masusunod sa lahat. Power of attorney. Ang kapangyarihang legal para kontrolin ang lahat ng ari-arian ko. Ang pensyon ko, ang bahay na ito,
at ang mana nakakatanggap ko lang. Napahawak ako sa pader para hindi ako matumba. Ang aking asawa ay nagpaplano na ipakulong ako sa isang institusyon, hindi dahil may sakit ako, hindi dahil nababaliw ako, kundi dahil gusto niyang kunin ang lahat ng mayroon ako. Narinig ko ang kaluskos ng mga papel sa loob. Siguro ay tinitingnan niya ang mga dokumento, ang mga plano. Huwag kayong mag-alala, sabi ulit ni Liza, at sa pagkakataong ito ay tumawa siya ng mahina. Hindi maghihinala si Ramon. Ang tingin niya sa akin ay isang ulirang asawa. Ang akala niya, nandito ako para alagaan siya habang tumatanda siya. Ang hindi niya alam, 3 taon ko na itong pinaplano. Mula noong umalis ang anak namin papuntang Canada, wala nang nakabantay sa akin. 3 taon. Diyos ko, 3 taon. Sa loob ng 3 taon na iyon, tuwing hinahalikan niya ako bago matulog, kasinungalingan pala iyon. Tuwing ipinaghahanda niya ako ng kape sa umaga, kasinungalingan pala iyon. Ang buong buhay ko sa nakalipas na 3 taon ay isang malaking dula-dulaan. At ako lang ang hindi nakakaalam ng script. Umatras ako mula sa bintana. Ang sikip ng dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok doon at kumprontahin siya. Gusto kong itanong kung bakit. Ano ang nagawa kong mali? Nagkulang ba ako? Pero may kung anong boses sa isip ko ang pumigil sa akin. Isang boses na nagsasabing, Ramon, mag-isip ka. Huwag kang padalos-dalos. Kung papasok ka doon ngayon, na galit, gagamitin niya yon laban sa iyo. Sasabihin niyang nagwawala ka. Sasabihin niyang agresibo ka. At lalo lang mapapatunayan na kailangan mo nang ipasok sa mental hospital. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Bumalik ako sa kotse ng tahimik. Umupo ako sa driver's seat at tinitigan ang manibela. Ang sobre na may lamang dokumento ng mana ay nasa bulsa ko pa rin. 160 milyong piso. Si Kuya Tomas ay nag-iwan sa akin ng kayamanan, pero si Liza ay naghanda ng kulungan para sa akin. Ang kaibahan lang. Alam ko na ngayon, ang Ramon na pumasok sa opisina ng abogado kanina ay isang masayahin at inosenteng matanda. Pero ang Ramon na nakaupo sa kotseng ito ngayon ay iba na. Namatay na ang bahagi ng puso ko na nagtitiwala sa kanya. Kailangan kong maging matatag, kailangan kong maging matalino, dahil ang kalaban ko ay hindi ibang tao. Ang kalaban ko ay ang katabi ko sa pagtulog gabi-gabi. Pinaandar ko ang makina at umalis muna saglit. Kailangan kong magpahangin, kailangan kong planuhin ang susunod kong hakbang. Dahil mula sa araw na ito na ang laban ng buhay ko. Bumalik ako sa bahay pagkaraan ng 1 oras. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong umakto ng normal. Walang dapat magbago. Sinalubong ako ni Liza sa pinto. Nakangiti siya. Ang nangiting iyon na dati ay nagpapagaan ng araw ko, ngayon ay nagpapatayo na ng balahibo ko. Saan ka ba galing, Ramon? Tanong niya na may halong pag-aalala sa boses. Kanina pa luto ang hapunan. Nag-alala ako sa iyo. Tiningnan ko siya. Suot niya ang paborito niyang duster. Nakatali ang buhok niya tulad ng dati. Mukha siyang inosente, mukha siyang mabait. Kung hindi ko lang narinig ang sinabi niya sa telepono kanina, maniniwala pa rin ako sa kanya. Pasensya na, sagot ko, pinilit kong huwag manginig ang boses ko. Dumaan lang ako sa botika, sumakit kasi ng kaunti ang ulo ko. Agad na nagbago ang mukha niya. Mula sa pag-aalala, naging mapanuri. Sumakit ang ulo mo? Nakalimutan mo na naman ba kung saan ka pumunta? Baka naman naligaw ka na naman? Nakita ko ang kislap sa mata niya. Hindi iyon awa, iyon ay pag-asa. Umaasa siyang lumalala na ang kondisyon ko. Umaasa siyang nagiging ulyanin na ako. Hindi, mabilis kong sagot. Traffic lang, kumain na tayo. Umupo kami sa hapagkainan. Ang ulam ay adobo, ang paborito ko. Dati, kapag nagluluto siya ng adobo, pakiramdam ko ay espesyal ako. Pero ngayon, habang inunguya ko ang karne, parang lasang abo. Halos hindi ko ito malunok. Tinitigan ko siya habang kumakain. Ang galing niyang umarte. Nagkukwento siya tungkol sa kapitbahay, tungkol sa presyo ng bilihin sa palengke. Parang walang nangyari. Parang hindi siya nagpaplano na ibenta ang bahay na tinitirhan namin habang kumakain kami sa loob nito. Pagkatapos kumain, pumasok ako sa kwarto at nagdahilang matutulog na ng maaga.
pero hindi ako natulog. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ko ang anak naming si Gabriel sa Canada. Magkaiba ang oras doon, pero sumagot siya agad. Tay, napatawag ka? May problema ba? Nang marinig ko ang boses ng anak ko, gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Pero nagpigil ako. Wala naman anak, sabi ko. Namimiss lang kita. Kumusta ang trabaho? Kumusta kayo ni Sarah? Nagkwentuhan kami saglit tungkol sa trabaho niya bilang engineer. Tungkol sa apo ko na nasa sinapupunan pa lang ni Sarah, normal na usapan ng mag-ama. Pero may naalala ako, ang sabi ni Liza kanina sa telepono, wala nang nakabantay. Anak, singit ko sa kwentuhan namin, kailan ka huling nakausap ng nanay mo? Tumahimik saglit sa kabilang linya. Noong 1 linggo lang, tay. Bakit? Wala naman. Ano ang pinag-usapan ninyo? Wala masyado, sagot ni Gabriel. Nangamusta lang siya. Tapos, nabanggit niya na medyo nagiging makakalimutin ka na daw. Sabi niya nag-aalala siya sa iyo. Tinanong niya ako kung payag ba ako na kung sakaling lumala ka, ay dalhin ka sa isang facility na may mag-aalaga sa iyo. Nanlamig ako. Kumpirmado. Sinimulan na pala niyang lasunin ang isip ng anak ko. Anong sinabi mo? Tanong ko. Halos pabulong. Sabi ko, kung iyon ang makakabuti sa iyo, tay. Sabi ni nanay, nahihirapan na daw siya, na minsan daw iniiwan mo nakabukas ang kalan, na minsan daw hindi mo siya kilala. Puro kasinungalingan. Hindi ko kailanman iniwan na nakabukas ang kalan. Kilalang kilala ko pa kung sino siya. Siya ang hindi nakakakilala kung sino talaga ako. Anak, sabi ko ng seryoso. Makinig ka sa akin, maayos ang isip ko, malakas pa ako. Huwag kang maniniwala sa lahat ng naririnig mo, kahit sa nanay mo pa. Tay, ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako, Gabriel. Basta tandaan mo ang sinabi ko, mahal kita. Pinaba ko ang telepono. Nakatingin ako sa kisame ng kwarto. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Inihiwalay niya ako sa anak ko. Pinalabas niyang pabigat ako. Pinalabas niyang nawawala na ako sa sarili or para kapag dumating ang araw na ipasok niya ako sa mental hospital, wala nang magugulat, wala nang tututol. Napakalinis ng plano niya. Napaka-perpekto ng maskara niya. Pero ngayong gabi, may isang bitak na sa maskara na iyon at sisiguraduhin kong sa mga susunod na araw, babasagin ko ito ng tuluyan. Sa sumunod na linggo, ginawa ko ang isang bagay na pandaraya sa sarili kong tahanan. Naging espya ako sa loob ng sarili kong pamamahay. Nag-install ako ng isang recording app sa luma kong cellphone. Iniwan ko ito ng palihim sa ibabaw ng refrigerator, nakatago sa likod ng garapon ng asukal bago ako umalis ng bahay para magpanggap na maglalakad-lakad. Mahirap umakto na parang walang alam. Tuwing titingin ako kay Liza, nakikita ko ang dalawang mukha. Ang mukha ng asawang nagtitimpla ng kape at ang mukha ng halimaw na gustong nakawin ang buhay ko. Sinubukan kong maging Ramon na ulyanin tulad ng gusto niya. Minsan, sadya kong tinatanong kung anong araw ngayon. Minsan, sadya kong hinahanap ang salamin ko kahit suot ko naman ito. At tuwing ginagawa ko iyon, nakikita ko ang munting ngiti sa labi niya, isang ngiti ng tagumpay. Iniisip niya na gumagana na ang plano niya, iniisip niya na malapit na. Isang hapon, habang nasa palengke siya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na halughugin ang filing cabinet sa aming kwarto. Dito namin itinatago ang mga titulo ng lupa, birth certificate, at iba pang mahahalagang papel. Dati, ipinagkakatiwala ko sa kanya ang susi nito. Sabi ko, siya na ang bahala sa lahat dahil magaling siya sa pera. Napakatanga ko, pinuksan ko ang cabinet. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa takot na baka bigla siyang dumating. Sa likod ng mga lumang bills ng kuryente, may nakita akong isang folder na kulay asul. Wala itong label. Pinuksan ko ito. At halos tumigil ang pagtibok ng puso ko sa nakita ko. Mga medical records. Pero hindi ito galing sa doktor ng pamilya namin. Galing ito sa isang neurologist na hindi ko pa nakikilala kailanman. Pinasa ko ang diagnosis, early onset dementia, moderate stage. Patient exhibits confusion, aggression, and memory loss. Dementia? Aggression? Kailan ako naging agresibo? Kailan ako nagwala? Ang mga petsa sa dokumento ay noong mga araw na nasa bahay lang ako, nanonood ng TV o nagdidilig ng halaman. Lahat ng ito ay peke. Pineke niya ang pirma ng doktor o baka binayaran niya ang doktor na ito.
Sa ilalim ng medical records, may isa pang dokumento, isang draft ng power of attorney. Nakapangalan kay Lisa. Nakasulat doon na dahil sa kawalan ko ng kakayahang magdesisyon, ibinibigay ko sa kanya ang buong karapatan na ibenta ang aming mga ari-arian. I-withdraw ang lahat ng pera sa bangko at magdesisyon para sa aking kalusugan. Kulang na lang ang pirma ko. O baka, nagpa-practice na rin siyang gayahin ang pirma ko. Napasandal ako sa cabinet. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Ito ay hindi lang simpleng kasakiman. Ito ay krimen. Ito ay panloloko. Kinuha ko ang cellphone ko at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento. Kailangan ko ng ebidensya. Hindi sapat na alam ko lang, kailangan ko ng patunay na tatanggapin sa korte. Ibinalik ko ang folder sa dating pwesto nito. Sinigurado kong walang bakas na ginalaw ko ito. Nang marinig ko ang pagbukas ng gate sa labas, mabilis akong humiga sa kama. Kinuha ko ang dyaryo at nagkunwaring nagbabasa. Pumasok si Liza sa kwarto, may bitbit na mga prutas. "Oh Ramon," sabi niya, "nakahiga ka na naman? Uminom ka na ba ng gamot mo?" Tiningnan ko siya, ang babaeng ito na nagpapakain sa akin araw-araw ay may itinatagong folder na magtatapos sa buhay ko bilang isang malayang tao. "Oo," pagsisinungaling ko, "ininom ko na." "Mabuti," sabi niya sabay haplos sa noo ko. Ang haplos na dati ay nakakapagpakalma sa akin. Ngayon ay parang haplos ng isang ahas. "Magpahinga ka lang, ako na ang bahala sa lahat." Alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng lahat para sa kanya, pero nagkakamali siya. Hindi ako magpapahinga. Ngayon ko palang sisimulan ang totoong trabaho. Lumipas ang 3 araw. 3 araw ng pagpapanggap. 3 araw ng paglalaro ng apoy. Nang makuha ko ang pagkakataon na mapakinggan ang recording sa aking cellphone, naramdaman ko na parang sasabog ang dibdib ko. Inilipat ko ang audio file sa computer ko. Ginamitan ko ito ng headphones para marinig ko ng malinaw ang bawat bulong. Narinig ko ang boses ni Liza. Masyado siyang makulit ngayon. Palagi siyang nagtatanong. Sa tingin ko ay nakakahalata na siya. Tapos, may sumagot. Isang boses ng lalaki. Medyo garalgal ang boses sa recording. Pero pamilyar ito, pamilyar na pamilyar. "Hayaan mo siya," sabi ng lalaki. "Basta mapapirma na natin sa kanya ang power of attorney sa susunod na linggo. Tapos na ang lahat. Ilalagay natin siya sa facility. Tapos tayo na ang magpapatakbo ng pera niya." Pinakinggan ko ulit, paulit-ulit. "Sino ito?" "Sige na," sabi ng lalaki sa recording. "Magkita tayo sa kondo sa BGC mamaya. Miss na kita, mahal." Mahal? Ang sakit. Parang tinutunaw ng asido ang sikmura ko. Pero kailangan kong malaman kung sino ang lalaking ito. In-enhance ko ang volume. Pinalakas ko ang treble. "Huwag kang mag-alala, Liza. Ako ang bahala sa investments. Alam mo naman na expert ako dyan." Expert sa investments? Biglang tumigil ang mundo ko. Ang boses na iyon, ang tono ng pananalita na iyon, ang paraan ng pagbigkas niya ng mga salita. Mateo de la Cruz, ang aming financial advisor, ang aming kumpare, ang taong pinagkatiwalaan namin ng aming retirement savings sa loob ng 10 taon. Si Mateo na madalas pumunta sa bahay tuwing linggo para mananghalian kasama namin. Si Mateo na laging bumabati sa akin ng, "Pare, musta na ang tuhod mo?" Si Mateo na namatayan ng asawa 2 taon na ang nakakaraan at kami pa ni Liza ang dumamay sa kanya. Kami pa ang nagdala ng bulaklak sa burol ng asawa niya. Diyos ko, patawarin niyo ako. Silang 2. Kaya pala palaging nag-o-offer si Mateo na tulungan si Liza sa pag-aayos ng mga papeles sa bangko. Kaya pala palaging sinasabi ni Liza na may meeting siya kay Mateo para sa financial planning. Ang planning pala nila ay hindi para palaguin ang pera namin, kundi para nakawin ito sa akin. Napasubsob ako sa mesa. Ang luha ko ay tumulo sa keyboard. Hindi lang ako nawalan ng asawa, nawalan din ako ng kaibigan. 2 taong pinakamalapit sa akin. 2 taong pinapasok ko sa buhay ko at sa bahay ko ay nagsabuatan para patayin ako habang buhay pa ako. Ang sakit. Sobrang sakit na parang hindi ko na kaya. Iniisip ko ang mga panahon na nagtatawanan kami sa hapagkainan. Habang ako ay nagkukwento ng mga corny kong jokes, sila pala ay nagtitinginan.
Sila pala ay nagtatawanan sa likod ko. Sila pala ay nagbibilangan na ng araw kung kailan ako mawawala sa landas nila. Mateo, akala ko kaibigan kita. Akala ko matino kang tao. At Lisa, paano mo nagawa ito? Paano mo nagawang ipagpalit ang pamilya natin sa isang lalaking walang dangal? Kinuha ko ang litrato naming tatlo noong nakaraang Pasko. Nakakabwosit tingnan ang mga ngiti nila, mga ngiti ng mga Hudas. Pinunasan ko ang mga luha ko. Tama na ang iyak, Ramon. Ubos na ang oras para sa drama. Ngayon, alam ko na kung sino ang mga kalaban ko. Alam ko na kung sino ang ahas sa loob ng bahay at kung sino ang ahas sa labas. Si Mateo ay isang financial advisor. Ibig sabihin, may lisensya siya, may pangalan siya na dapat protektahan. At si Liza, may reputasyon siya sa simbahan at sa mga kaibigan niya. Akala nila mahina ako? Akala nila ulyanin na ako? Pues, ipapakita ko sa kanila kung paano lumaban ang isang Ramon. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang numero na ibinigay sa akin ng dati kong kaklase. Numero ng isang magaling na abogado na espesyalista sa kaso ng panluloko sa mga senior citizen. Hello, Atay Santos? Sabi ko, ang boses ko ay matatag na. Mas matatag pa sa bakal. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong maghain ng kaso. Gusto kong ilibing sila. Gamit ang sarili nilang mga kasinungalingan, ang opisina ni Attorney Patricia Santos ay nasa isang lumang gusali sa Escolta. Hindi ito kasing ganda ng mga opisina sa Makati. Pero sabi ng kaibigan ko, si Attorney Santos ay parang isang bulldog sa korte. Kapag kumagat siya, hindi siya bumibitaw. Pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na agad na nasa tamang lugar ako. Puno ng mga libro ang paligid. Amoy kape at lumang papel. Umupo ako sa harap niya. Si Attorney Santos ay isang babaeng nasa edad 50. May salamin na makapal at matatalim na mata. Inilatag ko ang lahat sa mesa niya. Ang mga litrato ng peking medical records, ang kopya ng draft ng power of attorney, at ang USB na naglalaman ng recording ni Liza at Mateo. Tahimik lang siyang nakinig habang nagkukwento ako. Hindi siya sumabat. Tinitigan lang niya ako at nang matapos ako, huminga siya ng malalim at tinanggal ang salamin niya. Ginoong Ramon, sabi niya sa mababang boses, ang ginagawa nila sa inyo ay hindi lang panloloko. Ito ay economic abuse. Ito ay conspiracy. At sa batas ng Pilipinas at sa mata ng Diyos, ito ay karumal-dumal. Nakaramdam ako ng gaan sa dibdib ko. Sa wakas, may naniwala sa akin. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Ayokong makulong siya, attorney, sabi ko ng mahina. Asawa ko pa rin siya. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Tiningnan ako ni Attorney Santos ng seryoso. Naiintindihan ko ang puso mo, Ramon, pero kailangan mong intindihin na sa sandaling pirmahan mo ang power of attorney na iyon, hindi ka na nila ituturing na asawa o kaibigan. Ituturing ka nilang bilanggo. Tumayo siya at naglakad sa bintana. Una sa lahat, sabi niya, dapat nating protektahan ang pera. Ang 160 milyong piso na mana mo mula sa kapatid mo ay itinuturing na exclusive property mo. Hindi ito conjugal property. Hindi ito kasama sa hatian ng mag-asawa. Talaga? Tanong ko. Oo, pero kapag nahalo na iyan sa joint account ninyo o kapag nagamit na pambili ng ari-arian na nakapangalan sa inyong dalawa, doon na magkakaproblema. Kaya ngayon din, gagawa tayo ng trust fund. Sa loob ng sumunod na 2 oras, binuo namin ang plano. Ililipat ang lahat ng pera sa isang trust na ako lang ang may control. Si Attorney Santos ang magiging trustee pansamantala. Kahit anong mangyari sa akin, kahit pilitin pa ako ni Liza na pumirma, hindi niya makukuha ang pera dahil hindi na ito nasa pangalan ko ng direkta. Pangalawa, sabi ni attorney, kailangan natin ng matibay na ebidensya ng pangangalo niya, adultery o concubinage. Kailangan nating patunayan na may relasyon si Liza at si Mateo. Nag-hire kami ng isang private investigator, si Mr. Reyes, isang tahimik na lalaki na mukhang ordinaryong tito na makikita mo sa kanto. Sa loob ng 2 linggo, naging mata at taing ako si Mr. Reyes. Bawat araw na umuuwi ako ng bahay, kailangan kong tiisin ang pagpapanggap ni Liza. Kailangan kong lunukin ang galit ko tuwing nakikita ko siyang ka-text si Mateo habang nakangiti. Ramon, sabi niya isang gabi,
Nakausap ko na si Mateo. Payag siyang tulungan tayong ayusin ang mga papeles mo ng libre. Napakabait talaga niyang kaibigan, no? Oo nga, sagot ko, habang mahigpit ang hawak ko sa tinidor. Napakabait niya. Kinabukasan, dumating ang report ni Mr. Reyes. Isang brown envelope na puno ng litrato. Pinuksan ko ito sa opisina ni Attorney Santos. Ang sakit. Kahit na alam ko na iba pa rin pala kapag nakita mo na, mga litrato nila sa BGC, kumakain sa mamahaling restaurant, nagtatawanan, mga litrato nila sa parking lot na magkahawak kamay at may isang litrato na dumurog sa akin. Hinalikan ni Liza si Mateo sa pisngi habang inaabot ni Mateo ang isang regalo, isang kwintas. Ang kwintas na iyon, nakita kong suot ni Liza noong isang araw. Sinabi niya sa akin na binili niya iyon sa Divisoria sa halagang mura lang. Pero sa litrato, kitang-kita ang kahon ng isang mamahaling jewelry store. Ginamit ba nila ang pera namin para ibili iyon? O pera ng ibang kliyente na niloko ni Mateo? Sapat na ito, sabi ni Attorney Santos habang tinitingnan ang mga litrato. Hawak na natin ang leeg nila. Ngayon, nasa iyo ang desisyon, Ramon. Kailan mo gustong ibagsak ang bomba? Tumingin ako sa litrato ng asawa ko. Ang mukha niya ay puno ng saya habang kasama ang ibang lalaki. Ang saya na matagal na niyang hindi ipinakita sa akin. Huminga ako ng malalim sa Martes. Sabi ko, sa Martes, kapag dumating na ang final confirmation ng bank transfer sa trust fund, gusto kong maging handa ang lahat. Handa ka na bang harapin siya? Tanong ni attorney. Tumango ako. Handa na ako. Tapos na ang pagiging biktima ko. Dumating ang Martes ng gabi. Ang ulan ay bumubuhos sa labas. Parang nakikisama sa bagyong paparating sa loob ng aming bahay. Nakaupo ako sa sala. Ang folder na galing kay Attorney Santos ay nasa ibabaw ng coffee table. Dumating si Liza galing sa labas. Basa ang payong niya. Galing daw siya sa prayer meeting. Pero alam ko, galing siya sa pakikipagkita kay Mateo. Amoy ko sa kanya ang pabango ng lalaking iyon. Oh, Ramon, sabi niya habang nagpupunas ng paa. Gising ka pa pala, akala ko tulog ka na. Kailangan nating mag-usap, Liza, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Sobrang kalmado na pati ako ay nagulat. Napahinto siya. Tumingin siya sa akin at nakaramdam yata siya ng kakaiba. Ang Ramon na ulyanin ay wala doon ngayong gabi. Ang kaharap niya ay si Ramon na padre de pamilya. Tungkol saan? Tanong niya, medyo kinakabahan. May nangyari ba? Umupo ka. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa sa tapat ko. Tungkol sa mana, simula ko. Lumiwanag ang mata niya. Dumating na ba ang pera galing kay Kuya Tomas mo? Sabi ko naman sa'yo, si Mateo na ang bahalang mag-ayos niyan para... Alam ko ang tungkol kay Mateo. Putol ko sa kanya. Tumigil ang mundo sa loob ng sala. Nawala ang ngiti sa labi niya. Anong sinasabi mo? Nauutal niyang tanong. Si Mateo? Kaibigan natin siya? Hindi, sabi ko ng matigas. Kabit mo siya. Namutla siya. Parang naubusan ng dugo ang mukha niya. Ramon, paano mo nasasabi niyan? Nagdadasal ako araw-araw. Huwag mong gamitin ang Diyos sa kasinungalingan mo, Liza. Sigaw ko. Inislide ko ang folder sa tapat niya. Buksan mo. Nanginginig ang kamay niya habang pinubuksan ang folder. Isa-isa niyang nakita ang mga ebidensya. Ang litrato nilang dalawa, ang transcript ng tawag nila, ang kopya ng peking medical records, ang draft ng power of attorney. Alam ko ang plano ninyong ipasok ako sa mental hospital, sabi ko habang nakatingin sa mata niya. Alam ko na gusto ninyong nakawin ang 160 million pesos. Alam ko ang lahat. Binitawan niya ang folder. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Nagsimula siyang umiyak. Ramon, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi iyon totoo. Si Mateo? Nilito niya ako. Siya ang may pakana ng lahat. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ko. Narinig ko ang boses mo sa telepono. Ikaw ang nagsabing pabigat ako. Ikaw ang nagsabing gusto mo nang matapos ang lahat. Lumuhod siya sa harap ko. Hinawakan niya ang tuhod ko. Ramon, patawarin mo ako. Naguguluhan lang ako. Natakot ako sa future natin. Mahal kita. Asawa mo ako. Tinitigan ko siya. Ang babaeng minahal ko, nakaluhod, umiiyak. Pero wala na akong naramdaman. Huli na ang lahat, Liza, sabi ko. Nag-file na ako ng petition for legal separation at ang ebidensyang ito ay nasa kamay na ng abogado ko.
Biglang tumigil ang pag-iyak niya. Tumayo siya. Pinunasan niya ang luha niya. At ang mukha niya ay nagbago mula sa pagmamakaawa, naging puno ng galit at pandidiri. Sige, sigaw niya. Ang boses niya ay matinis. Sige, maghiwalay tayo. Sa tingin mo ba masaya ako sa'yo? Sa tingin mo ba madaling mabuhay kasama ka? Sumbatan niya. Napaka-boring mong tao, Ramon. Araw-araw, pare-pareho lang. Trabaho, bahay, kotse, tulog. Walang excitement. Walang ambisyon. Si Mateo, nakikita niya ako, pinaparamdam niya sa akin na babae ako. Ikaw, pinaparamdam mo sa akin na katulong ako. Masakit. Ang bawat salita ay parang sampal. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko, Liza, sabi ko nang mahina. Nagtrabaho ako para may makain tayo. Naging tapat ako sa iyo. Tapat? Tumawa siya ng mapakla. Ang katapatan mo ay nakakasakal. Gusto ko ng higit pa. At ang 160 million, iyan, dapat sa akin yan. Bayad mo yan sa 35 years na pagtitiis ko sa iyo. Doon ko nakita ang tunay na kulay niya. Walang pagsisisi, walang utang na loob, puro kasakiman. Wala kang makukuha, sabi ko ng dahan-dahan. Wala kahit isang kusing mula sa mana ni Kuya Thomas. Naipagkatiwala ko na ang lahat sa isang trust fund. Hindi mo ito maabot, hindi mo ito mapapakialaman. Nanlaki ang mata niya. Ano, hindi mo pwedeng gawin yan. Nagawa ko na, sagot ko. Ikaw ang pumili ng pera kaysa sa pamilya. Ngayon, wala kang pamilya at wala ka ring pera. Tinalikuran ko siya at pumasok sa kwarto. Nilock ko ang pinto. Narinig ko siyang kumakatok. Sumisigaw, nagwawala. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog ako ng mahimbing dahil alam ko, nanalo na ako. Ang proseso ng paghihiwalay ay hindi naging madali, pero naging mabilis dahil sa bigat ng ebidensya. Si Attorney Santos ay parang isang mandirigma sa loob ng opisina ng piskal. Inilatag niya ang lahat, panloloko, adultery, psychological abuse. Sinubukan ni Liza na lumaban. Kumuha siya ng abogado gamit ang natitira naming savings. Sinubukan niyang i-claim na kalahati ng 160 million ay sa kanya dahil nakuha ito habang kasal kami. Pero maliwanag ang batas. Ang mana ay exclusive property. At dahil sa kanyang bad faith at adultery, nawalan siya ng karapatan sa maraming benepisyo. Sa huli, ang nakuha lang niya ay ang kalahati ng pinagbentahan ng aming bahay at kalahati ng joint savings namin. 4 na milyong piso. Malaki pa rin yun para sa iba, pero para kay Liza na naglalaway sa 160 million, ito ay barya lang. At ang mas masakit para sa kanya, mabilis na naubos ang pera. Bakit? Dahil kay Mateo. Nang malaman ng kumpanya ni Mateo ang tungkol sa ginawa niya at nang maghain kami ng reklamo sa Insurance Commission at sa SEC, tinanggalan siya ng lisensya. Hindi lang ngayon, natuklasan ng mga investigador na marami pa siyang nilokong kliyente, isang Ponzi scheme. Nang maipit si Mateo, tumakbo siya kay Liza. Hiningi niya ang pera ni Liza para ayusin ang kaso. At dahil tanga sa pag-ibig si Liza, ibinigay niya. Pagkatapos makuha ang pera, nawala si Mateo na parang bula. Iniwan niya si Liza na walang-wala. Nabalitaan ko na lang mula sa isang kumare na si Liza ngayon ay nakatira sa isang maliit na apartment sa Caloocan. Nagtatrabaho siya bilang kahera sa isang grocery store, mula sa pangarap na mansyon sa Tagaytay hanggang sa pagiging kahera. Minsan, naisip ko siya, naaawa ba ako? Siguro, kaunti. Tao pa rin naman ako, pero naaalala ko ang boses niya sa bintana na nagpaplanong ipakulong ako at nawawala ang awa ko. Ito ang karma. Ito ang uto ng kasakiman. Binigyan ko siya ng magandang buhay, pero gusto niya ng ginto. Sa huli, naging tanso ang nakuha niya. Habang bumabagsak si Liza, ako naman ay nagsisimulang bumangon. Ang 160 million pesos ay hindi ko ginalaw para sa luho. Naalala ko si Kuya Thomas. Siya ay isang taong naniniwala sa sipag at tiyaga. Hindi niya gusto na ang pera niya ay mapunta lang sa walang kwenta. Kaya itinatag ko ang Thomas Scholarship Foundation. Naglaan ako ng pondo para sa mga kabataang mahihirap na gustong mag-aral ng TESDA courses. Welding, automotive, electrical, ang mga trabahong bumuo sa kumpanya ni Kuya Thomas. Ang sarap sa pakiramdam.
Tuwing nakikita ko ang mga scholars na nagtatapos, na may hawak na sertipiko at may pag-asa sa mata, pakiramdam ko ay buhay na buhay ako. Bumili rin ako ng isang maliit na bahay sa Antipolo, mas maliit sa dati naming bahay, pero mas payapa. May garahe ito na malaki. At doon ko itinuloy ang dati kong pangarap. Pumili ako ng isang 1967 Mustang. Luma, sira-sira. At araw-araw, dahan-dahan ko itong inaayos. Kinakausap ko ang makina, pinapakintab ko ang bakal. Sumali ako sa isang vintage car club, nakilala ko ang mga kaedad ko. Nagkakape kami tuwing linggo, nagtatawanan, walang plastikan, walang nagpaplanong nakawin ang pera ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, bumalik ang anak ko. Umuwi si Gabriel galing Canada noong nalaman niya ang buong katotohanan. Lumuhod siya sa harap ko at umiyak. Tay, patawarin mo ako, sabi niya. Naniwala ako kay nanay, muntik na kitang pabayaan. Tinayo ko siya at niyakap ng mahigpit. Wala kang kasalanan, anak. Magaling lang talagang manipulahin ng nanay mo ang sitwasyon. Ang mahalaga, nandito ka na. Dinala ko siya sa garahe at ipinakita ang Mustang. Tay, sabi niya habang nakangiti, ang astig nito Gusto mong tulungan akong ayusin? Tanong ko. Oo naman, tay. At doon, sa ilalim ng ilaw ng garahe, habang pareho kaming marumi ang kamay sa langis, naramdaman ko ang tunay na yaman. Hindi ang 160 million pesos, kundi ito, ang kalayaan, ang dignidad, ang pagmamahal ng anak. Minsan, kapag nagmamaneho ako ng Mustang ko sa Marilaki Highway at nararamdaman ko ang hangin sa mukha ko, napapangiti ako. Kung hindi ako umuwi ng maaga noong hapong yon, kung hindi ko narinig ang boses sa bintana, siguro ngayon ay nasa mental hospital na ako, nakatali. Tulala. Ang trahedyang iyon ang nagligtas sa akin. Ang sakit ng pagtataksil ang gumising sa akin. Sabi nila, ang paghihiganti ay matamis, pero mali sila. Ang paghihiganti ay nakakapagod. Ang tunay na tagumpay ay ang mamuhay ng masaya. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon mula sa abo at pagiging mas matatag kaysa dati. Living well is the best revenge. At sa edad na 63, nagsisimula pa lang ang buhay ko. Lumipas ang panahon ng hindi ko namamalayan, 1 taon at kalahati, 18 buwan mula noong araw na pumirma kami sa mga dokumento ng diborsyo. 18 buwan mula noong huli kong nakita ang mukha ni Liza na puno ng galit at pagsisisi. Nasa Antipolo na ako ngayon sa bago kong bahay. Hindi ito kasing laki ng dati naming bahay sa Quezon City. Wala itong marmol na sahig. Walang chandelier na kumikinang. Pero mayroon itong isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Katahimikan. Kapayapaan. Nakaupo ako ngayon sa veranda habang humihigop ng Barako coffee. Ang sarap ng hangin dito, presko. Amoy damo at amoy lupa. Mula dito, natatanaw ko ang Metro Manila sa malayo. Ang syudad na puno ng ingay at gulo. Parang ang layo-layo na sa akin. Dito, ang tanging ingay lang ay ang huni ng mga ibon at ang tunog ng radyo ng kapitbahay na nagpapatugtog ng mga lumang kanta ni Victor Wood. Masaya ako, totoong masaya. Pero kaninang umaga, may dumating na sulat, isang puting sobre, walang return address. Pero kilalang-kilala ko ang sulat kamay, ang mga letrang bilugan at maayos. Ang sulat kamay na dati ay nagpapakilig sa akin noong kami ay magkasintahan pa lamang. Sulat galing kay Liza. Inilapag ko ang kape ko sa mesa. Tinitigan ko ang sobre ng matagal. Siguro mga 5 minuto. Dati, kung nakita ko ang sulat niya, baka nanginig pa ang kamay ko. Baka bumilis pa ang tibok ng puso ko sa takot o sa galit. Pero ngayon, wala. Wala akong naramdaman kundi isang malalim na paghinga. Parang tinitingnan ko ang sulat galing sa isang malayong kakilala. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Kinuha ko ang salamin ko at sinimulang basahin. Mahal kong Ramon, ang simula niya. Napangiti ako ng mapakla. Mahal? Ngayon ay mahal na ulit ako? Pagkatapos niya akong tawaging pabigat? Pagkatapos niya akong tawaging boring? Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Alam ko na galit ka pa rin sa akin at hindi kita masisisi. Naging tanga ako, Ramon. Naging bulag ako sa kasakiman.
Naniwala ako sa mga pangako ng isang taong hindi naman pala ako mahal. Si Mateo, ang lalaking ipinalit niya sa akin, ang lalaking tumangay sa pera niya at iniwan siya sa ere. Ramon, sulat niya, mula noong naghiwalay tayo, walang araw na hindi kita naisip. Namimiss ko ang luto mo, namimiss ko ang amoy ng kape mo sa umaga, namimiss ko ang simpleng buhay natin. Simpleng buhay? Hindi ba yon ang buhay na kinasusuklaman niya? Hindi ba yon ang buhay na gusto niyang takasan gamit ang 160 million pesos ko? Nasa maliit na apartment ako ngayon sa Caloocan, kwento niya. Mahirap ang buhay, masakit na ang mga tuhod ko pero kailangan ko pa rin magtrabaho sa grocery. Wala na akong mga kaibigan. Yung mga kumare ko dati, iniwasan na nila ako nung nalaman nila ang nangyari. Mag-isa na lang ako, Ramon. Nararamdaman ko ang lungkot sa bawat salita niya. Ang desperasyon. Nagsisimba na ako ulit araw-araw. Humihingi ako ng tawad sa Diyos. At ngayon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ramon, pwede ba tayong magsimula ulit? Kahit hindi na bilang mag-asawa agad? Kahit bilang magkaibigan lang muna? Pwede ba akong dumalaw dyan sa Antipolo? Aalagaan kita. Ipagluluto kita tulad ng dati. Ibinaba ko ang sulat. Tumingin ako sa malayo. Sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa langit. Aalagaan kita. Iyon ang sinabi niya sa sulat. Pero naaalala ko pa rin ang boses niya sa telepono noong hapong iyon. 6 na buwan? Masyadong matagal iyon. Ipasok na natin siya sa mental hospital. Ang pag-aalaga na inaalok niya ay may presyo at ang presyong iyon ay ang kalayaan ko, ang dignidad ko. Tinawagan ko si Attorney Santos, ang abogadong naging kaibigan ko na rin. Attorney, sabi ko, sumulat si Liza. Gusto niyang makipagbalikan. Narinig ko ang buntong hininga ni Attorney sa kabilang linya. Ano ang balak mo, Ramon? Nasa sayo ang desisyon. Pero bilang kaibigan at bilang abogado na nakakita ng libu-libong kaso na tulad nito, paalalahanan lang kita. Tungkol saan? Sa 20 taon ko sa serbisyo, sabi ni Attorney, nakakita na ako ng maraming tao na nagsisisi, pero may 2 klase ng pagsisisi, Ramon. Tumahimik ako at nakinig. Ang una ay ang taong nagsisisi dahil nasaktan kanila. Ang taong ito ay hihingi ng tawad at tatanggapin ang parusa ng walang hinihinging kapalit. At ang pangalawa, tanong ko, ang pangalawa ay ang taong nagsisisi dahil nahuli sila, nagsisisi sila dahil natalo sila at ngayon bumabalik sila hindi dahil mahal kanila, kundi dahil kailangan kanila dahil wala na silang mapuntahan. Tinamaan ako sa sinabi niya, sapul na sapul. Si Liza, nagsisisi ba siya dahil nasaktan niya ako? O nagsisisi siya dahil hirap na siya sa buhay sa Caloocan habang ako ay komportable dito sa Antipolo? Kung nagtagumpay ang plano nila ni Mateo, kung nakuha nila ang 160 million at nakakulong ako sa mental hospital, susulat kaya siya sa akin ng ganito? Ihihingi ba niya ako ng tawad? O tatawanan lang nila ako habang nagpapakasarap sila sa Boracay? Alam ko ang sagot. Alam nating lahat ang sagot. Salamat, Attorney, sabi ko. Alam ko na ang gagawin ko. Kumuha ako ng papel at ballpen. Hindi ko kailangan ng mahabang sulat. Hindi ko kailangan magpaliwanag. Nagsulat lang ako ng ilang pangungos. Liza, natanggap ko ang sulat mo. Masaya ako na nakatagpo ka ng kapayapaan sa simbahan. Ipagdadasal din kita. Pero tungkol sa atin, wala na tayong babalikan. Ang tulay ay nasunog na. At ang abo ay tinangay na ng hangin. Pinatawad na kita. Totoo yan, hindi na ako galit. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag na, pwede mong pulutin ang mga piraso. Pero masusugatan ka lang kung susubukan mong buuin ulit. Huwag ka nang pumunta dito. Hayaan na nating manatili ang mga alaala sa nakaraan. Ingatan mo ang sarili mo, Ramon. Inilagay ko ang sulat sa sobre. Mamaya, ipapadala ko ito sa post office. Ito na ang huling beses na makikipag-ugnayan ako sa kanya. Tumayo ako at naglakad papunta sa garahe. Nandoon siya. Ang aking bagong pag-ibig, isang 1967 Ford Mustang, kulay asul, makintab. Ilang buwan ko rin itong inayos. Bawat tornilyo, bawat piyesa. Ang sarap sa pakiramdam na may naayos ka. Ang buhay ko kasi, hindi ko na maayos para maging tulad ng dati. Pero ang kotseng ito,
Naibalik ko ang ganda at lakas niya. Binuksan ko ang pinto ng kotse at umupo sa loob. Ang amoy ng lumang leather, ang bigat ng manibela. Pinaandar ko ang makina. Vroom! Ang tunog ng makina ay parang musika sa tenga ko, malakas. Buo, buhay na buhay. Bumusina ako nang makita ko ang anak ko, si Gabriel, na paparating lulan ng kanyang sasakyan. Kasama niya ang asawa niyang si Sarah at ang apo ko, si Baby Tomas, ipinangalan sa kapatid ko. Bumaba sila ng sasakyan. Tumakbo si Gabriel palapit sa akin. Tay, ang ganda ng takbo ng makina pati niya. Siyempre naman, sagot ko habang bumababa ng Mustang. Alaga yata ni Lolo Ramon yan. Lumapit si Sarah bitbit ang apo ko. Mano po, tay, ang pogi naman ng lolo na yan. Kinuha ko si Baby Thomas, ang liit-liit niya, ang bango-bango, amoy pulbo at gatas. Tinitigan ko ang mukha ng apo ko, ang inosente niyang mga mata. Dito? Sa sandaling ito, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Kung nagpadala ako sa galit noon, kung pinili kong gumanti kay Lisa sa marahas na paraan, baka wala ako dito ngayon, baka puno ng laso ng puso ko, baka naging masama na rin akong tao tulad nila. May mga tao na nagsasabi sa akin, Ramon, bakit ang bait mo pa rin? Dapat kinasuhan mo siya, dapat pinakulong mo siya para magdusa. Pero naisip ko, para saan pa? Nakita ko na ang parusa niya. Ang parusa ni Liza ay hindi ang rehas na bakal. Ang parusa niya ay ang paggising araw-araw sa isang masikip na kwarto, mag-isa, habang naaalala niya ang buhay na sinayang niya. Ang parusa niya ay ang pagsisisi na kakainin siya mula sa loob. Iyon ay mas masakit kaysa sa kulungan. At ako? Ano ang ganti ko? Ito, ang paghawak sa apo ko, ang pagtawa kasama ng anak ko, ang pag-inom ng kape sa veranda habang pinapanood ang paglubog ng araw, ang pagkakaroon ng Tomas Scholarship Foundation. Nakita niyo ba ang balita noong isang linggo? 20 bata ang nakatapos ng vocational course dahil sa pondo ng foundation. 20 pamilya ang may pag-asa ng guminhawa ang buhay. Tuwing nakikita ko silang umaakyat sa entablado, tuwing kinakamayan nila ako at nagpapasalamat, nararamdaman ko na nandyan si Kuya Tomas sa tabi ko, nakangiti. Tinatapik ang balikat ko. Sinasabi niya, tama yan, bunso. Ganyan dapat gamitin ang pera. Para bumuo, hindi para manira. Ito ang tunay na paghihiganti, sabi ng lola ko noong bata pa ako. Ang pinakamalupit na ganti sa kaaway mo ay ang makita kanilang masaya. Living well is the best revenge. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang manakit. Kailangan mo lang mabuhay, mabuhay ng marangal, mabuhay ng may dignidad, at mabuhay ng payapa. Tiningnan ko ulit ang Metro Manila sa malayo. Ang araw ay palubog na. Ang langit ay nagiging kulay kahel at lila. Napakaganda. Naalala ko yung bintana sa dati naming bahay. Yung bintana kung saan narinig ko ang kataksilan na halos pumatay sa akin. Noon, akala ko iyon ang pinakamalas na araw sa buhay ko. Pero ngayon, napagtanto ko na iyon pala ang pinakamagandang regalo ng Diyos. Ang bintanang iyon ang nagbukas ng mata ko. Kung hindi ko narinig iyon, baka hanggang ngayon ay niloloko pa rin ako. Baka nasa mental hospital na ako ngayon, nakatali at tulala. Ang bintanang iyon ang nagligtas sa akin. At ang 160 million pesos? Oo, binago nito ang buhay ko. Pero hindi dahil nabili ko ang lahat ng gusto ko, kundi dahil binigyan ako nito ng choice. Binigyan ako nito ng kakayahang pumili. Pinili kong umalis sa toxic na relasyon. Pinili kong protektahan ang sarili ko. Pinili kong tumulong sa kapwa. At higit sa lahat, pinili kong maging masaya. Hinarap ko si Gabriel. Anak, sabi ko, gutom na ba kayo? Nagluto ako ng sinigang na baboy, yung paborito mo. Wow, sabi ni Gabriel. Talaga tay, namimiss ko na yan. Tara na sa loob, yaya ko sa kanila. Kain na tayo. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang bahay ay napuno ng tawanan. Napuno ng init ng pamilya. Isinarado ko ang pinto sa likod ko. Sa labas, tumilim na ang paligid, pero sa loob, maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Ako si Ramon, 63 taong gulang, biktima ng pagtataksil. Biktima ng kasakiman, pero hindi ako talunan. Ako ay isang ama,
isang lolo, isang kaibigan, at higit sa lahat, ako ay malaya. At ito ang kwento ng aking huling kapayapaan. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana ay may natutunan kayo na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may umaga na darating. Basta huwag kayong susuko, huwag niyong hayaang nakawin ng iba ang inyong halaga. Dahil sa huli, ang tanging yaman na hindi mananakaw ni numan ay ang inyong dignidad at ang inyong kapayapaan. Paalam at pagpalain kayo ng Diyos.